Tama ang buod mo. Sa pahayag 9 to 112, ang mga balang ay bahagi ng ikalimang trumpeta at inilalarawan sa napakasagisag na paraan. Pahayag siyam, ang mga balang. Una, saan sila nanggaling? Ang ikalimang anghel ay nagtrumpeta at isang bituin ang nakita ni Juan na bumagsak mula sa langit. Ibinigay dito ang susi ng balon ng kalaliman. Nang buksan ito, lumabas ang usok at mula rito ay lumabas ang mga balang. Pahayag 9 to 1:3. Pangalawa, ano ang kanilang hitsura? Mayroon silang anyong parang mga kabayong handa sa digmaan. Pahayag 9 to 7. Mga bagay na parang koronang ginto, mga mukha na parang mukha ng tao, buhok na parang buhok ng babae, ngipin na parang ngipin ng leon, baluti na parang baluti na bakal, mga pakpak na parang ingay ng maraming karawahing pandigma, mga buntot at tibo na parang mga alakdan. Pahayag 9 to 7:10. Pangatlo, sino ang kanilang pinahirapan? Iniutos na huwag nilang saktan ang mga taong may tatak ng Diyos sa kanilang mga noo, kundi ang mga taong walang tatak ng Diyos. Pahayag 9:4. Ikaapat, gaano katagal? Binigyan sila ng kapangyarihang pahirapan ng mga tao ng 5 buwan. Hindi sila pinahintulutang patayin ang mga ito. Pahayag 9:5-10. Panglima, sino ang kanilang pinuno? Mayroon silang hari na tinatawag na Abaddon sa Hebreyo at Apollyon sa Griego, na nangangahulugang tagapuksa. Pahayag 9:11. Mahahalagang pagkakaiba sa Genesis. Kung ang punto mo ay paghahambing ng Eksodo at pahayag, napakaganda ng koneksyon. Exodo, pahayag siyam. Mga salot ng Diyos sa Egipto. Mga salot sa huling panahon. Ang mga Egyptyo ay hinatulan. Ang mga taong walang tatak ng Diyos ay pinahihirapan. May pagkakaiba sa pagitan ng Israel at Egypto. Ang may tatak ng Diyos ay hindi sinaktan. Mga salot bago ang paglaya ng Israel. Mga salot bago ang paglaya ng Israel. Mahalagang paglilinaw. Hindi tahasang sinasabi ng pahayag. Siyam na ang mga nilalang na ito ay literal na mga ordinaryong balang. Ang paglalarawan ay puno ng simbolismo. Pinagsasama ang katangian ng balang, alakdan, kabayo, tao, leon, at digmaan. At may isang napakagandang tema rito, ang tatak ng Diyos. Sa pahayag 9:4 ay mahalagang ihambing sa tatak ng Diyos sa pahayag 7:3-4 at sa tatak ng halimaw sa pahayag 10:16 ng gabi, 10:16 ng gabi.